Manyakis talaga yung lalaking yon. Kahit ako sinabihan niya ng ganyan. Muntik ko ng patulan yan para sa pera, pero hindi ako ganun kadesperada. Jason, please, wag mo kaming iwan. Bata pa mga anak mo. Mas masasaktan sila ng sobra pag iniwan mo kami. Ayaw ko na, Jessa. Bakit hindi ka makaintindi? Ayaw ko na sa atin. Huwag mong gamutin ang mga bata para lang hindi kita iwan. Anong dapat kong gawin, Jason? Sabihin mo, please. Kahit ano gagawin ko, wag mo lang akong iwan. Mahal na mahal kita, Jason. Wala, Jessa. Tapos na tayo. Hindi na kita mahal. Sawang-sawa na ako sa atin. Alis na ako. Kung ayaw mong ibigay sa akin ng mga bata, ikaw na ang bahala sa kanila. Kaya mo yan, Jessa. Magpakatatag ka para sa dalawa mong anak. Makakaraos din kayo. Hindi mo kailangan ng lalaking hindi marunong magpahalaga sa'yo. Kumain ka ng marami, Nay. Iinom ka pa ng gamot mo. Iiwanan din muna kita saglit mamaya, ha? Kukuha ko ng labada para may pagkain tayo mamaya. Aalis muna ako, Nay, ha? Pag dumating si Jericho, Nay, sabihin mo kumuha lang siya ng makakain kay Aling Lusing. Babayaran ko mamaya. Okay ka lang ba, Jane? Kinakaya mo pa ba? Halos ikaw lang gumagawa ng lahat para sa kapatid mo at sa nanay mo. Kailangan eh. Mula na magkasakit si nanay, wala nang ibang aasahan bukod sa akin. Ako ang panganay kaya kailangan ko maging responsable. Siya matalino si Jericho. Mas makakabuti para sa amin kung siya ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya magsasakripisyo ako para sa pangarap niya. Ate, ito po yung reseta ni nanay. Kukunin ko muna sana yung pinaka-importante niyang gamot. Balikan ko na lang po yung iba pag nakasingil na ako sa labada. Jane! Itinakbo ng kapatid mo ang mama niyo sa ospital! Naku, puntahan mo agad! Nang kingitim na nanay mo kanina. Anak, sabi ng ate mo kumain ka kina Aling Lusing. Sabihin mo mamaya na lang babayaran. Okay lang ako, Nay. Ikaw ang kailangan kumain para makainom ka ulit ng gamot mo. Nay, pagbalik ni ate, sabihin mo sa kanya na kumain na ako, ah. Baka mag-alala na naman yun pag nalaman niya hindi ako kumain kina Aling Lusing. Nay! Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Tulong! Tulong! Nay! Excuse po, nakita niyo po ba yung mama ko? Kasama po ng kapatid kong si Jericho. Pasensya ka na, ate. Hindi ko siya nabantayan. Saglit lang akong kumuha ng pagkain para sa kanya. Pagbalik ko, wala na siyang malay. Okay lang, hindi mo kasalanan ng nangyari. Mahalaga na itakbo mo siya agad dito. Ako na ang magbabantay kay nanay. Pumasok ka na. Hello, Rachel. Pakisabi kay boss hindi ako makakapasok ngayon. Isinugod ulit si nanay. Kailangan ko siyang bantayan. Paano kaya to? Nakailang absent na siya. Baka paalisin na siya ni boss nito. Sumusobra ka naman na ata, Jane. Pinagbibigyan na nga kita minsan kahit late ka pumasok. Pero yung uma-absent ka kahit kailan mo gusto, parang hindi naman natatama yon. Pero Jane, kung tatanggapin mo yung offer ko sa'yo, pagbigyan mo lang ako, wala tayong magiging problema. Alam mo naman na type kita, di ba? Manyakis talaga yung lalaking yon. Kahit ako sinabihan niya ng ganyan. Muntik ko ng patulan yan para sa pera, pero hindi ako ganun kadesperada. Kung sapat lang sana ang kita ko sa paglalaba, aalis na ako dito. Pero kailangan ko ang trabaho ko. Malapit na kasing magtapos si Jericho. Kamusta pala mama mo? Sino nagbabantay ngayon? Di ba may pasok kapatid mo? Sa barangay lang malapit sa amin nakakonfine ni si Inay. Kaya napakisuyuan ko yung kaibigan ni Inay na magbantay saglit. Ay, wala naman akong ginagawang masama. Maglakad-lakad ka rin kasi sa labas. Ay nako, baka kulang ka lang sa tsismis kaya ka nangihina. Thank you, Auntie Mercy.
Nag-half day na lang ako ngayon para hindi ka na magbantay hanggang gabi. Sorry sa abala. Nako, okay lang. Nag-enjoy din naman ako kwentuhan nanay mo. Nakatakas ako sa bugnutin kong asawa kahit saglit. Yung bayad ko sa'yo, Auntie Mercy, pwede sa sahod ko na lang? May mga nagastos ka rin ba ngayon para kay inay? Ilista mo para babayaran ko lahat. Ay, mayroon pala akong sasabihin sa'yo. Mayroong nagbayad ng bills ng inay mo, pati mga gamot na kailangan niya. Ang sabi niya, kaibigan daw siya ng inay mo. Kaibigan ni inay? Sino po? Parang wala naman po akong kilala na kaibigan ni inay bukod sa mga kabarangay namin dito. Ngayon ko lang din nakita ang lalaking yun. Kaso ang di ko maintindihan, ayaw niyang ipasabi sa inay mo. Sa'yo ko lang sinabi kasi tingin ko kailangan mong malaman. Sino kaya ang lalaking yun? Bakit niya binayaran ng bills ni inay? Hello, magandang hapon po. Kayo po ba si Jane? Ako po si Ma'am Santos mula sa Guidance and Counseling Office ng Nueva Esperanza College. Kailangan ko po sana kayo makausap. Bakit ka napaaway, Jericho? Kilala kita na mahaba ang pasensya. Kaya alam kong hindi ka makikipag-away basta-basta. Anong nangyari? I'm sorry, ate. Okay lang sana sa akin kahit inaasar-asar nila ako. Kaso sinabi kasi nila na iniwan daw tayo ni Papa kasi bugaw daw si inay. Ay nako. Ang laki-laki mo na, asartalo ka pa rin. At saka alam mo naman na hindi totoo yun, di ba? Iniwan tayo ni Papa kasi mangloloko siya. Buti na lang hindi ka nasuspende. Malapit ka nang magtapos. Kaya wag mong sayangin ang pagkakataon mo. Halika na. Pwede na rin daw umuwi si inay. Inuntok ka niya, pero hindi siya nasuspinde. Hindi ba nila alam kung sino ka? Hindi ako nagbibigay ng pera sa paaralan na yon para lang suntukin ka ng scholar. It's okay, Dad. Mawalan ako ng laruan pag nasuspinde siya. Nagulat lang talaga ako sa kanya. Kaya nakatama siya sa akin. Ako nang bahala sa kanya.